Ialay mo ang mayroon ka at ang Diyos na ang bahala sa iba. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, April 17, 2026, ng ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng dalawang mahalagang bagay. Una, magtiwala sa Diyos. Pangalawa, ialay ang kung anong mayroon ka. Minsan, pakiramdam natin, kulang tayo. Kulang sa lakas, kulang sa resources, kulang sa abilidad. Pero ang Diyos ay hindi humihingi ng wala sa atin. Ang hinihingi niya ay kung ano ang kaya nating ibigay. Sinasabi ng unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 5, verses 34 to 42, na magtiwala sa Diyos kahit mahirap ang sitwasyon. Ang mga apostol sa unang pagbasa ay nasa panganib. Pinapatahimik sila. Pinaparusahan sila. Ngunit may nagsabi, kung ang gawain ito ay mula sa Diyos, hindi ninyo ito mapipigilan. Malalim na paalala ito. Kung ang ginagawa mo ay tama at mula sa Diyos, mananatili ito. Pinapahirapan ang mga apostol. Pinalo, binalaan. Pero ano ang ginawa nila? Nagpatuloy sila. Hindi sila umatras. Bakit? Dahil nagtitiwala sila sa Diyos. Para sa ating mga sundalo at sa mga nasa serbisyo, may mga pagkakataon na hindi ka naiintindihan. Napupuna ang mabuti mong ginagawa. Nahihirapan ka dahil pinili mong maging tama. Pero tandaan, kung tama ang ginagawa mo sa harap ng Diyos, magpatuloy ka. Ang Diyos ang bahala sa resulta. Ipinapaalala naman ng ating Ebanghelyo mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 6, verses 1 to 15, na ibigay mo ang kaunti at palalakihin ito ng Diyos. Sa Ebanghelyo, libo-libong tao ang gutom. Nag-alala ang mga alagad. Wala tayong sapat. Pero may isang batang lumapit. May dala siyang 5 tinapay at 2 isda. Maliit lang, parang kulang. Pero kinuha ito na Jesus, binasbasan at pinarami. At naging sobra pa. Ito ang mensahe. Hindi kailangan ng Diyos ang marami. Kailangan niya ang handang magbigay. Sa buhay ninyo, baka pakiramdam mo, maliit lang ang ambag mo. Kulang ang sweldo, kulang ang oras. Pagod ka na sa tungkulin. Pero sa kamay ng Diyos, ang maliit nagiging malaki. Ang kulang nagiging sapat. Na sa unang pagbasa, itinuturo sa atin na magtiwala sa Diyos. At sa Ebanghelyo naman, ay nagtuturo sa atin na ialay ang kung anong mayroon ka. Kapag pinagsama, nagtitiwala ka sa Diyos, ginagawa mo ang bahagi mo. Yan ang tunay na pananampalataya. Para sa inyo, sa serbisyo, sa pamilya at buhay, may mga araw na pagod ka na. Kulang ang nararamdaman mong kakayahan. Parang hindi sapat ang ginagawa mo. Pero tandaan, hindi hinahanap ng Diyos ang perpekto. Hinahanap niya ang tapat at handang magbigay. Kaya ialay mo ang oras mo, ang pagsisikap mo, ang katapatan mo, ang simpleng kabutihan mo araw-araw, at hayaan mong ang Diyos ang gumawa ng higit pa. Mga kapatid, ang mga apostol ay nagtitiwala kahit nahihirapan. Ang bata ay nagbigay kahit maliit lang ang kanya. At ginamit ng Diyos ang pareho upang gumawa ng dakila. Ngayon, tinatanong ka ng Diyos, nagtitiwala ka ba sa akin? Handa ka bang ibigay ang mayroon ka? Dahil sa kamay ng Diyos, walang nasasayang. Lahat may saysay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, turuan mo ang aming mga sundalo at lahat ng nasa serbisyo na magtiwala sa iyo, lalo na sa hirap. Turuan mo silang ialay
ang kung mayroon sila, kahit maliit, gamitin mo ang kanilang buhay at tungkulin upang makagawa ng mabuti para sa iba. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.